Isang magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon ng midweek service at ngayon po ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko na ikaw po ang siyang magsilbing kalakasan namin at inspirasyon namin sa bawat araw. Nawa ang aming pagbubulay-bulayan ay maging kalakasan namin, Panginoon, at maging inspirasyon namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 2 verse 11 at ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Sa panahon ngayon, napakahirap na mag-focus sa Lord, tama? Scrolling endlessly sa social media, streaming platforms na hindi maubos-ubos ang magagandang palabas. Mga video games na kumakain ng oras mo, wala ka na halos magawa. Worse, pag kailangan mo nang gawin ang nararapat, hati ang isip mo kasi dalawa yung iyong lingkuran. Sa umagang, imbis na mag-quiet time ka, anong una mong ginagawa? Hinahawakan mo ang cellphone mo. Pag may nakita kang notification sa social media mo, nahahatak agad nito ang attention mo at before you know it, kailangan mo nang pumasok sa office. Pagdating naman ng weekend, ang nasa isip mo ay mag-binge watch ng favorite mong TV series. Dahil dito, ubos ang focus mo para sa mga mahal mo sa buhay at lalong-lalo na kay God. This is a trap by the enemy. Pagkatapos mo makaligtaan ang time mo with God, you feel guilty, leading you to procrastinate on the very things that you need to do. It becomes a vicious cycle. You need to stop. Sabi niya po sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Sino po ba ang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Si Jesus, diba? Humingi ka ng strength sa Kanya to avoid the temptation of spending all your time on social media, streaming platforms at video games. Sabi po sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. You need to be vigilant. Umiwas ka na at the first sign of temptation. Be conscious sa pag-iwas and you will be successful. Marami pong tukso sa paligid natin. Paghandaan natin ito sapagkat kapag hindi tayo nakapag-focus kay Lord, maaring tayo ay mapahamak. So, kailangan maging aware tayo sa ating paligid. At nawa, wag tayong padadala sa anumang tukso sa paligid natin. Kasi hindi magiging maganda ang outcome nito. Lastly, ito ang advice ng Proverbs 16:3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Make a plan to stop these habits. Ipagkatiwala po natin ito kay God. Ask the Holy Spirit to help you to be disciplined and committed to putting God first. Sinasabi niya na, if you commit yourselves to the Lord, He will give the desires of your heart. Kapag tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, alam niya po yung heart ng bawat isa sa atin. At meron pong magandang plano si Lord sa buhay natin kung ipagkakatiwala po natin lahat ng bagay sa ating Panginoon. Tutulungan niya po tayo na maging maayos ang lahat. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and He will give, and
Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna po natin si Lord sa buhay natin, makakamtan natin yung pagpapala na masigit nating makikita sa ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Bagamat Panginoon ay naririto po ako sa Camp Galilee, Panginoon, sa aming Mid-Year Institute, pero ang salita mo, Panginoon, ay magpapatuloy. Gabayan mo po lagi ang mga kapatiran namin na nakikinig, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang maging sentro ng buhay nila. Dinadalangin ko po ang may mga karamdaman, Panginoon, sa oras nito. In Jesus' mighty name, pagalingin mo po sila, Panginoon. At sa lahat ng aming mga activities, Panginoon, sa mga darating na araw, ikaw po ang manguna sa amin. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.